Dre nakatikim sa sariling mantika. Delikado ang lagay ni McCollum. Warriors naghahanap ng third scoring option. James Harden unang beses sa hawakan ang ganitong role sa kanyang career. Ngunit bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang koponan ng Pelicans ay nagpahayag na si CJ McCollum ay mayroong maliit na pneumothorax o mas kalala bilang isang collapsed lung noong linggo ng hapon. Sa mga medical na pagsusuri, natuklasan na mayroong maliit na pneumothorax sa kanyang kanang baga noong linggo si CJ McCollum. Sinabi ng koponan na siya ay masusing sinuri upang malaman kung gaano kalala ang pagkasira ng kanyang lungs at kung ano ang proseso ng paggaling. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano katagal si McCollum hindi makakalaro. Bagamat nakakatakot ang ideya ng isang collapsed lung, tila't maayos na tinatanggap ni McCollum ang kanyang diagnosis. Hindi malinaw kung ano ang nagdulot sa pinsala sa baga ni CJ McCollum. Ayon sa Mayo Clinic, ang pneumothorax ay maaaring dulot ng pagkakaroon ng blunt or penetrating chest injury, sa underlying lung disease o kahit sa walang maliwanag na dahilan. Ang kanang baga ni McCollum ay nag-collapse noong 2021 matapos niya magkaroon ng rib injury sa isang laro kasama ang Portland Trail Blazers. Inabot siya ng halos 3 linggo upang makabangon mula sa pinsalang iyon. Hindi malinaw kung ang mga injury na iyon ay may kaugnayan sa kasalukuyang pangyayari. Si McCollum sa edad na 32 ay may average na 21.7 points at 5.7 assists sa 6 na laro kasama ang Pelicans ngayong season. Nagtala siya ng 13 points at 6 assists sa pagkatalo ng 123-105 sa Atlanta Falcons noong linggo. Bilang Pangulo ng National Basketball Players Association, inireport din na may average siyang 20.9 points at 5.7 assists noong nakaraang season na siyang unang buong season niya kasama ang Pelicans. Pumirma siya ng 2-year, $64 million na kontrata kasama ang Pelicans na magpapakatagal sa kanya sa New Orleans hanggang sa season ng 2025 to 2026. Ang Pelicans na nagsimula sa season na ito na may 4-2 na record ay maghaharap sa Denver Nuggets ngayong Lunes. Kung i-assume natin na ang oras ng paggaling ay katulad ng huling naranasan ni McCollum, ang collapsed lung, maaaring magbalik siya sa lalong madaling panahon pagkatapos ng Thanksgiving. At sa kabilang banda naman, ipinahayag ni James Harden ang kanyang kasiyahan at pag-asa tungkol sa kanyang unang laro kasama ang LA Clippers laban sa New York Knicks. Ang pag-akwisisyon kay Harden mula sa Philadelphia 76ers ay nagdagdag ng bagong dimensyon sa pagsasama ng mga bituin ng Clippers, kasama sina Kawhi Leonard, Paul George at Russell Westbrook. Gayunpaman, hindi tiyak kung ilang minuto si Harden maglalaro sa Madison Square Garden. Susuriin ni Clippers coach Tyronn Lue at ng mga miyembro ng medical staff ang kondisyon ni Harden at magdedesisyon tungkol sa nararapat na limitasyon sa kanyang minuto, na nagbigay diin sa cautious na pag-aproba sa kanyang pag-integrate sa koponan. Sina James Harden at Russell Westbrook na parehong dating magkakampi sa Oklahoma City at Houston ay kilala sa kanilang galing sa pagdala ng bola. Nakamit ni Harden ang impresibong season sa Philadelphia na nanguna sa NBA sa assist na may 10.7 bawat laro habang nag-aambag ng 21 points at 6.1 rebounds. Plano ni Clippers coach Tyronn Lue na ipasama ang dalawang star point guards sa pamamagitan ng pagpapalaro kay Harden nang wala sa kanyang kamay ang bola, gamit ang kanyang kasanayan bilang wing player habang pinapagkatiwala kay Westbrook ang mga gawain ng point guard. Kailangang magsakripisyo ang 4 na manlalaro, kasama na sina Kawhi Leonard at Paul George, upang matiyak ang tagumpay ng koponan. Sa edad na 34, handa si Harden na magbahagi ng responsibilidad kasama ang kanyang mga magaling na kakampi, nang umaasa na mapakinabangan ang kanilang kolektibong kasanayan upang gawing mas madali ang laro para sa kanya. Ang kahandaan ni Harden na mag-adjust at maglaro nang wala sa kanyang kamay ang bola ay isang key factor, alinsunod sa kanyang kasaysayan bilang pangunahing tagapamahala ng bola. Noong nakaraang season, ipinakita niya ang epektibong mga percentile na shooting na 44.1% mula sa field at 38.5% naman sa labas ng arc habang naglalaro kasama si Joel Embiid sa Philadelphia.
Nagpapakita ng kanyang kakayahan na mag-angkop sa iba't ibang mga papel at mag-ambag sa isang mahusay na koponan. Sa pagkakabilang ni James Harden sa Clippers kasama ang tatlong iba pang star players, binibigyang diin niya ang kakayahan ng koponan na magmula sa isa't isa sa pag-score, pagpapasa at sa pagpapabuti ng isa't isa, na may focus sa pagkapanalo kaysa sa individual na statistics. Sa rooftop ng Clippers, ipinahayag ni Harden ang kanyang pag-aabang para sa karanasan at binanggit ang kanyang masusi na pag-aaral ng mga video. Nakilahok siya sa isang 5-on-5 scrimmage, handang bumalik sa korte matapos ang kanyang huling laro sa NBA noong Mayo. Ramdam ni Harden na handa na siyang maglaro matapos ang mga mahabang workout at naniniwala siya hindi ito tatagal para makapag-adjust siya sa isang kompetisyon. Sa ibang balita naman, si Draymond Green ay labis na pamilyar sa mga nut shots o pag-atake sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Ang stars ng Golden State Warriors ay nagbigay ng ilan sa mga ito sa kanyang buong karera. Ngunit, noong linggo laban sa Cleveland Cavaliers, siya naman ang tinamaan nito mula kay Jarrett Allen. Sa simula ng unang quarter habang parehong mga koponan ay lumalaban para sa isang rebound, aksidenteng natamaan ni Allen ng malakas si Green sa kanyang sensitibo na bahagi ng katawan. Mukhang itinulak ng veterano ng Warriors ang malaking tao ng Cavs na nagpilit kay Allen na itaas ang kanyang binti at tamaan si Green. Walang anomalya sa paglalaro at waring isang aksidente ito. Gayunpaman, ito ay tsak na isang masakit na karanasan para kay Green. Ang dating Defensive Player of the Year ay nagbagsak sa sahig at nagwawala sa sakit habang hawak ang kanyang sensitive na bahagi ng katawan. Nakayang manatili sa korte si Draymond Green at natapos ang unang bahagi ng laro na may 10 points, isang rebounds at 4 na assist. Ngunit malamang ay mahirap isipin kung ano ang kanyang nararamdaman sa oras na iyon, kahit pa nakayang itaguyod ang sakit. Sa halagang iyon, marami ang hindi nakapigil na mapansin kung paano nasubukan ni Draymond Green ang taste of his own medicine. Ang mga komento sa post ng Sports Center ay puno ng mga opinyon na nagbiro kay Green dahil sa kanyang naging kaugalian ng mga clutch shots. At ang pagkatalo ng Warriors sa Cavs noong linggo ay nagtapos ng kanilang 5 sunod na panalo at 4 na sunod na panalo sa road upang simulan ang season. Bukod dito, ito ay nagwakas ng 12-game regular season winning streak ng Warriors laban sa Cavs na nagsimula noong Pasko noong 2016. Ang size advantage ng Cavaliers laban sa Warriors kasama ang pagkakaroon ng problema ng GSW sa shooting, rebounds at points in the paint ay nagdulot ng kanilang pagkatalo. Sa kabila ng kanilang matinding pagsusumikap, ang mga salik na ito ay nagdulot ng pagbagsak sa season record ng Warriors sa 5-2. Sa isang laro na nagpapakita ng mga stars sa backcourt ng Warriors at Cavs, nagtala sina Curry at Thompson ng 43 puntos para sa Warriors. Gayunpaman, mas binigyang diin ng Cavaliers na tandem nina Mitchell at Garland ang kanilang kakayahan sa pag-score na umabot sa 55 points. Sa kabila ng suporta mula kay Draymond Green at Jonathan Kuminga, maliwanag na nagkukulang ang Warriors sa paghahanap ng isang consistent na third scorer, kaya't kailangan pa nila ng karagdagang lakas sa opensa maliban sa kanilang pangunahing duo. Ang kwento ng simula ng season ng Warriors ay ang kanilang maaasahan na performance ng bench. Ngunit sa kanilang laro laban sa Cleveland Cavaliers, nagkaroon ng problema ang buong bench. Hindi muling nakuha ng bench ang produksyon na iyon at tanging si Gary Payton II lamang ang nakatira ng score. Nag-ambag ang bench ng 6 na puntos sa unang bahagi. Naghahanap lamang ng 2 sa 20 sa field na nagresulta sa pinakamababang puntos ng Warriors sa ikalawang quarter para sa season. Kahit may malakas na performance si Jonathan Kuminga sa ikalawang kalahati ng laro, may problema pa rin ang second unit ng Warriors na natambakan ng 7-0 sa limitadong oras ng paglalaro. Ang mga rookies ng Warriors na sina Brandin Podziemski at Jackson Davis ay bumalik sa pangunahing koponan pagkatapos ng kanilang pagsasanay sa G-League affiliate at agad na nagkaroon ng malaking epekto. Si Jackson Davis ay naging mahusay sa ikatlong quarter at nag-ambag ng 5 puntos, 3 rebounds, 1 blocks at 1 steal sa loob lamang ng 7 minuto. Nagbigay rin ng enerhiya at oportunidad si Podziemski na nagpapakita ng mentalidad na tayo bago ako na mahalaga sa koponan kahit pa natalo ang Warriors. Yun lang mga kaibigan at huwag niyong kalimutan na i-comment kung ano ang masasabi niyo tungkol dito.